I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning. Good morning. Kahit kasama niyo lang po yan. And praise God po, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Setyembre. Parang nawawala na po ako. So ayun, unang linggo ng buwan ng Setyembre. Napakabuti po ng Panginoon. Bare months na po ulit. Tapos, hindi na lang po ulit natin mamamalayan. 2026 na. Napakabuti ng Panginoon dahil siya ang Diyos na kasama natin. Simula pa nung January hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kaya naman po, tayo po ay sama-samang magpuri, sumamba sa ating Panginoon at pasalamatan natin siya sa umaga na ito. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na nakaririnig ng lahat ng ating mga panalangin. We praise you, Lord God. We glorify you in this place. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ang Diyos na laging nandyan. Ikaw ang Diyos na nakaririnig at nakakakita at alam mo lahat ng bagay. And Lord, sa panibagong buwan na ibinigay ninyo sa amin, amin pong dalangin na kayo ang patuloy na gumabay sa amin, magbigay ng katalinuhan. And may we give this month to you alone, Lord God. Na lahat po ng aming gagawin ay para sa iyo lamang. Lord, we pray na sa araw din po na ito, sa unang linggo ng buwan, ay maibigay po namin sa iyo ang papuri at pagsamba na karapat-dapat para sa iyo na Diyos na makapangyarihan. Lord, we thank you for the opportunity na kami makakapagpuri sa iyo ng sama-sama. Sama-sama kami naawit sa iyo, sama-sama namin i-dediclare
sa aming mga buhay. There is power in declaration. There is power in praise. Kaya po sa oras na ito, we will praise your name. We will glorify your name at walang ibang maitataas kundi ang pangalan mo, Jesus. Panginoon, maraming salamat ang lahat ng aming gagawin. Lord, we pray that may we worship you in spirit and in truth para po ito ay kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, search our hearts this morning. Lord, maraming salamat po. Maibigay po namin ang the best para sa the best na Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, we glorify you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Nawisan po natin ang ating Panginoon sa water na ito. Everyone will praise the name of the Lord.
praise, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay hindi nakadepende sa kung anong nangyayari sa aming kapaligiran. Ang aming pagpupuri ay nakaangkla sa kung sino ka at sa kung anong katotohanan. And the truth is, you are our Savior. You are the light of the world. You are our hope. You are everlasting love. Our promise keeper. Our Father. Our protector. That is who you are, Lord God. Sa oras po na ito, Panginoon, we will worship you, Lord.
here to glorify you and to declare that you are the King of our lives. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, we bow before your throne, Lord Jesus. And we will sing, you are worthy of it all. Worthy of it all.
dapat lamang para sa iyo, aming Panginoon. So Lord Jesus, may we burn for you, Lord God. May we love you more than anything else. May we love you more than anything else, Lord God. That we will let go of lesser things and we will put you on top, number one in our lives. Because you're worthy. Lord, we pray na sa aming pag-awit ng mga salitang ito, ito po'y maging totoo sa aming buhay. That we are really singing that all of us are worshiping you and singing that you're worthy of all, because everything that we are is from you and to you. Let's declare this morning that we love God more than anything else, and He is worthy of our all. So sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's all declare, Panginoon, you're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, far from you. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's declare one last time, far from you. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the Sa bawat isa sa atin, pinagpalang umaga, for from you are all things, Lord. And to you are all things. Deserve si Lord ng lahat ng papuri. Punuin mo natin yung upuan dito. May init ba dito? Siguro yung mga... Praise God. Yan, nakatapat naman po. Salamat po. Mabuti ang Diyos. Amen? Nagkita-kita muli tayo sa araw na ito. Pinagpala ang umagang ito. Iningatan tayo ng Panginoon sa buong isang linggo. Kumusta ang ating isang linggo? Meron bang pagsubok? Meron bang biyaya na naranasan? Siyempre, kaya nga nandito kayo. Ano po? Meron bang katuwaan, kasiyahan, kalungkutan? Ang Diyos ay mananatiling nariyan. Ano man ang ating pinagdadaanan at pagdadaanan pa sa buhay, kasama natin lagi ang ating Panginoon. Amen? May iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdadaanan ng tao. Mula maliit pa siya hanggang sa kanyang paglaki. Lalong-lalo na po yung may mga tinatayuan na pananampalataya sa kanilang buhay. May mga pagsubok na dinadanas ang bawat isa sa atin. Pero nakasisiguro tayo na kasama natin ang Diyos.
sa anumang pagsubok na ito. Ang kagandahan lamang po kasi tayong may mga pananampalataya na sa Panginoon at kinikilala siya na Diyos at tagapagligtas. May pagsubok man, kasama natin ang Panginoon. Yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos, dumaan sila sa pagsubok ng buhay, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya, ang trabaho natin, ipakilala natin si Kristo sa kanila, ang ating Panginoon sa kanila, upang sila rin, kagaya natin, na nakakilala na sa Panginoon, ay makakilala rin sa Diyos. Kahit na sa trabaho natin, sa tindahan natin, sa opisina, sa eskwelahan, ikwento natin ang ating Panginoong Diyos. Siya na makapangyarihan sa lahat. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pagsubok sa buhay. Ang bawat isa ay merong pagsubok. Merong pagsubok sa buhay na pinagdadaanan. At hindi madali. Ano po? Hindi madali ang mga pagsubok na pagdadaanan at pinagdadaanan. So James chapter 1, verses 1 to 8, ito po ay kinikwento dito ang tungkol sa kung ang tao ay dumadaan sa pagsubok sa buhay. Pero yung mga pagsubok na wala akong may ulam bukas, o kaya wala akong pang-tuition, o kaya hindi pa ako sinasagot ng nililigawan ko, o kaya may LQ kami ngayon, o kaya naman, ano ba yung mga pagsubok ng kadalasan? Ang dami kong labahin, ang dami kong isasampay, wala akong maisuot, makapagsubukan na, no, ng tao. Yan ay natural, normal na pinagdadaanan ng tao na normal saan na namumuhay. Ang tinutukoy ko sa James chapter 1 ay tungkol po ito sa pagsubok ng buhay ng isang mananampalataya. Si James po, sinasabi niya sa verse 1, mamaya ating babasahin iyon, pero sa ating pag-umpisa, yung mga troubles, testings, yung mga trials, ay kasama sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi yun madali na lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Si James, ayaw niya na ang bawat isa, yung mga mananampalataya, ay sumuko sa kanilang pananampalataya. Dumadaan na sa pagsubok, sa mga temptation, ang mga mananampalataya. Kaya in-encourage ni James, in-encourage niya yung mga tao. Sabi ni James, patuloy kang lumago. Sabi ni James, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Sinabi din niya sa mga believers na humingi ka sa Diyos ng karunungan kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Sinabihan niya yung mga mananampalataya na magtiwala ka sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang iyong lahat ng alalahanin. Dahil yung mga trials na yan, ay mapagtatagumpayan. Yun ang sinabi ni James sa James 1 to 8. Yung trials na sinasabi dito ay yung testing ng iyong at aking pananampalataya. Yung trials na sinasabi natin, wala tayong pambili ng kung ano-ano, mga hangarin natin sa buhay, ay wala sa trials na pinagdadaanan ng mga tunay na Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Testing of faith. Na sila ay mananampalataya ni Kristo. Na sila ay hindi dapat mag-give up. At sa buong pag-uusapan natin, sa maiksing oras na ito, makikita po natin na yung mga believers, na kahit na sila ay dumadaan sa pagsubok sa buhay, tinatanggap nila itong dapat natanggapin ito nila na kagalakan. Sabi mo, may pagsubok ka, pero kagalakan ang dapat na ipalit mo doon sa pagsubok na pinagdadaanan. Humingi ka sa Diyos ng karunungan.
Dahil ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Yan, kabisado natin doon. At palagi tayong makinig at sumunod at tunay na magtiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa background po ng kwento ni James, ito si James. Ano nga Tagalog ng James? Lagi po ito nasa trivia. Si Santiago ay isang apostol. No? Isang apostol na grabe po manalangin. Madalas siya po ay nakaluhod. Madalas po si Santiago ay nakaluhod, kung kaya't nga ang kanya daw tuhod ay parang tuhod na ng kamelyo. Makapal ang kalyo. Kasi lagi po siyang nakaluhod. Ito si Santiago, si James. Si James po ay bilang isang mananampalataya ni Kristo, siya po ay martir. Siya ay nilaglag mula sa mataas na lugar. Nilulog, nalaglag. Mataas na point. Tapos, pagkalaglag niya, hindi pa siya agad namatay. Pinuntahan siya ng mga nag-aatake sa kanya at pinagpalo-palo siya, pinaghampas, hanggang sa siya ay mamatay. Pero habang hinahampas siya, pinapanalangin niya yung mga taong humahampas sa kanya. Yun si James. Yun si Santiago. Sabi sa James, chapter 1, verse 1, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bayan. In-address po ni Santiago ang sulat na ito, sa mga nagpunta na sa iba't ibang lugar na nananampalataya kay Hesukristo. Tinuring ni Santiago ang kanyang sarili na bond servant. Ano yung bond servant? Siya ay, tinuring niya ang kanyang sarili na slave ng Panginoon. At ang Panginoong Hesukristo ang kanyang master, ang kanyang sinusundan. Ganun ka tibay ang pananampalataya ni James. Siya ang nagsabi, pagdating po sa verse 2, siya ang nagsabi na count it all joy. Tingnan natin sa verse 2. Count it all joy. Ibilang mo, idagdag mo na kagalakan, sabi ni James, mga kapatid, when you meet trials of various kinds. Kung ikaw ay dumadaan sa iba't ibang uring pagsubok, count it all joy. Ano ibig sabihin ng count it all joy? Nung bata po ako, narinig ko ang verse na ito sa Bible. Sabi ko, kapag may pagsubok, tatawa ba ako ng tatawa? Ang ibig sabihin po, count it all joy, hindi mo i-deny yung pain, hindi mo aalisin ang masakit. Yung pinagdadaanan mo, nahihirapan ka. Subalit, dahil kinikilala mo na ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, kaya ikaw napupuno ng kagalakan. Alala nyo, si James, kahit na siya ay pinaghampas, nalaglag siya sa mataas na bangin na lugar, hindi pa siya namatay. Ibig sabihin, grabe kasakit ang naramdaman niya. Pero anong ginawa niya? Ipinapanalangin pa niya yung taong nananakit sa kanya. Kasi sila yung mga walang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo i-deny yung pain. Hindi mo tatalikuran na ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay may dinadaan ng pagsubok, ikaw ay natatakot. Bagkus, kaya may kagalakan, sapagkat alam mo na mayroong isang Diyos. Mayroong isang Diyos na nagmamanman sa iyo, tumitingin sa iyo, pumuprotekta sa iyo. The best na alalahanin natin lagi na may Diyos na nagpuprotekta sa atin. May Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na binabakuran Kanya ng Kanyang kapangyarihan. Mahal natin ang ating mga anak. Yan ang pinakalaging example. At hindi natin hahayaan isa man sa kanila ay masaktan. Ganun sa Panginoon, higit pa ang pagmamahal ng Diyos.
sa atin. Kaya yun lagi natin iisipin. Ano man pagsubok, ano man ang pinagdadaanan ko, basta ako nagpupuri sa Diyos, naniniwala at nananampalataya ako sa Diyos, nababakuran ako ng kapangyarihan sa Diyos ng Panginoon, walang sino mang pwedeng makapanakit sa akin. Kung ang isang Kristiyano ay dumadaan sa pagsubok sa trials, iyon ay siya ay nire-refine, kinikinis ang kanyang pananampalataya. Sabihin niyo po, kinikinis. Di ba? Sino dyan may mga makinis na kunis? Kinikinis ang kanyang pananampalataya ng pagsubok. Sabi dito sa James, kagaya po ng ginto na nasusubo kung totoo kapag siya ay dumaan sa apoy. Halimbawa, yung isang bahay ay nasusunog, pero meron kang ginto doon. Masusubok ba ng apoy, ng sunog ng bahay na iyon, yung totoong ginto na nandoon sa loob ng bahay mo? Hindi. Masusunog lamang ang sinusubok kung ginto o hindi doon sa extreme, sobrang mainit. Doon masusubok ang totoong ginto. Sa mainit na mainit, ang tawag doon ay cupellation. Process po ito na doon sa ginto nawawala, nag-o-oxidize yung lead, na-absorb, nag-o-oxidize, at ang naiiwan ay yung totoong ginto. At kapag naiwan yung totoong ginto na napakainit na apoy, nagiging malambot ang ginto. Ang isang Kristiyano na dumaan sa pagsubok ng buhay at dumaan sa pagsubok na ikinukumpara po sa apoy na mainit, siya ay nagiging malambot. Sabi nga ni Pastor, lagi kong naririnig, pliable. Nagiging malambot na kahit anong hugis ang gusto mong gawin sa gintong yun, sa sobrang lambot niya, kaya ang ginto, tingnan mo yung ginto, may halo, wala naman talagang pure gold. Dahil sobrang, lambot ng totoong ginto. Ganun ang buhay ng Kristiyano, nagiging pliable siya. Na kahit may pagsubok, nakaka-adapt siya doon sa pagsubok, tatawiran niya. Totoo pa rin siyang ginto. Na hindi siya nakahaluan ng mga hindi totoong ginto. Anong nagiging resulta sa isang Kristiyano kapag siya ay subok? Nagre-result po ito sa isang totoong pananampalataya. Nagre-resulta ito sa matatag na pananampalataya. Kaya ang mga nanay dito, mga tatay dito, nandiyan na tayo, naroon na sa edad na kung saan mabibilang na yung mga pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Sa mga matagal na Kristiyano na sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos, alam natin ito. Mas pinatatatag ang ating pananampalataya at tayo ay dinadala sa maturity. Ibig sabihin, kapag Kristiyanong mature ka na, ikaw ay hindi na basta naaapektuhan ng hindi magagandang bagay. Ikaw ay pinatatag na ng pananampalataya mo sa Panginoon. So yung trials, nadidevelop yung ating spiritual maturity. Nadidevelop yung ating pananampalataya, nadidevelop yung ating humility. Tingnan mo yung mga anak natin na pumapasok sa school. Maraming pagsubok yan. Minsan napapahiya sila, minsan wala silang pambili ng kung anumang project. Pero hinayaan muna natin. Hayaan mo dyan. Kasi sa kanilang pagdadaanan, doon sila tatatag. Kahit na gustong-gusto mo na bigyan, medyo pinipigil mo kasi alam mo, doon sila tatatag. Di ba sa anak natin,
may pambili tayo, gustong-gusto niya, tinuturo niya. Gusto ko yun, mama, umiiyak na siya. Pero hindi mo bibilin para sa kanya kasi hindi pa yun yung panahon para magkaroon siya at doon siya tatatag. Mauunawaan niya na hindi lahat ng panahon na gusto niya at tinuro niya, nandiyan na agad sa kanya. Diba? Ganun ang Panginoong Diyos. Pinatatatag niya tayo. Hindi sa gusto natin mangyari, kundi sa gusto ng Diyos mangyari sa ating mga buhay at siya ay nagiging mapakumbaba. Bakit? Hindi niya nakukuha lahat sa time na gusto niya. Kaya yung humility na bibuild sa kanyang buhay through trials and difficulties kapag siya nahirapan. Alam niya na magpakumbaba na hindi ko kaya ito. Magtitiwala ako sa Panginoon. Ano pa? Natututo siya ng submission. Natututo siya magpasakop sa Diyos at sa nakatataas sa Kanya. Kaya tingnan niyo po yung mga workers and leaders sa church. Ano ang basis na siya ay mature kapag siya ay marunong mag-submit sa authority. Kapag siya ay magulang na kumbaga, mature na. Siya ay marunong sumunod sa instruction. Bukod sa matatag ang pananampalataya niya, siya ay mapagpakumbaba, siya ay nagpapasakop. Hindi siya nagsasarili, nagtatanong, pwede po ba ito? Ito po ba pinagagawa niyo? Yes po. Di ba? Submission. Kami rin po, mga lingkod ng Diyos, meron ding nakatataas sa amin na kailangan namin mag-submit. Bukod pa doon sa tunay na pagsasubmit sa kapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Endurance. Itong trials, yung tao ay mas lalo nagkakaroon ng pagtitiis. Alam niyo po, ang natutunan ko nung lately lang, 3 days po kami sa Cebu, sa isang convention. Nakita ko, ang lahat ng nakita ko doon, taong nagtatrabaho. Wala akong gaanong nakita na pleasure. Puro trabaho po ang nakita ko kasi nandun kami sa lugar ng mga nagtatrabaho. May nagsasalita, merong nagbibenta ng kung ano-ano, merong nag-host ng nasa front desk, iba-ibang, puro nagtatrabaho sila. Ang pinaka natutukan ko po doon, tungkol po sa endurance ko, yung mga waiter. Yung mga waiter po. Mula umaga, yung mukhang iyon, may isa doon, John ang pangalan. Hindi naman niya ako kilala, nabasa ko lang. 5-star hotel po ang convention. 5-star restaurant. Mula umaga nakita ko na, hanggang hapon nakita ko pa. Pero yung mukha niya kahit pagod, nung hapon nakagano na siya. Pero yung pagtitiis niya po, yung pagtatrabaho niya, hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagra-rush. Kahit na ang daming tumatawag sa kanya. Alam mo naman, yung mga customer, maraming demand, di ba? Pero alam niya ang kanyang ginagawa. Grabe ang pagtitiis. Grabe ang endurance niya. Kasi alam niya na kapag nagawa niya ito ng maayos, magiging maganda ang resulta ng kanyang trabaho. At tunay nga, inobserbahan ko yun. Konti ang dala, marami ang dala, may nagde-demand dito, may nagde-demand doon. Grabe ang pagtitiis. Maghapon nakatayo. Kami maghapon nakaupo. Maghapon nakatayo, naglalakad. Endurance. Sa isang Kristiyano. Minsan maghapon ka na, nagtatrabaho sa gawain ng Diyos. Meron ba ditong nagtatrabaho na maghapon sa gawain ng Diyos? Meron ba ditong maghapon nagpipreach? Or sa trabaho mo, maghapon ka na nagtatrabaho. Maghapon na may ginagawa ka. Ang daming demand, ang daming pinagagawa sa iyo. Sa bahay man yan, sa opisina man yan. Ang daming kailangan mong i-accomplish. Pero nagtitiis ka, ginagawa mo pa rin, kalmado ka, kailangan mo matapos. Ganon din sa mga estudyante. Endurance, pagtitiis. Ginagawa mo ba yan para sa Panginoon? Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, yan yung endurance na sinasabi dito. Para mag-glorify ang pangalan ng Diyos, ginagawa mo, nagtitiis ka. Galing po sa Panginoon yan. At sa pamamagitan ng trials,
magiging mas malapit sa Panginoon at mas marirecognize mo ang purpose mo. Ako nagtitiis na, ang kapatid ko po nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang nag-iba siya ng trabaho ngayon, tatayo siya ng 12 hours a day. 12 oras na nakatayo. So endurance, kailangan doon ng endurance, kailangan doon ng pagtitiis. Parang trial sa kanya na kailangan niya tumayo dahil at the end of 15 days, meron siyang reward. Yun na yung compensation ng pagtayo niya. Tayo mga Kristiyano, nagtitiis sa mga gawain para sa Panginoon. Ano man kung saan ka man tinawag ng Diyos, because you know ang purpose mo. You know your purpose. Dapat alam mo ang layunin mo sa buhay. Kaya ko ito ginagawa para dito. Dahil ang tao wala nang layunin sa buhay, hindi na yan ganun kasigla. Kasi wala na siyang pinupuntirya na maabot o makamtan. Ang purpose sa buhay ay ang mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo. Sa verse 2, magalak, mga kapatid, nabasa natin kanina, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Yung pagsubok, verse 3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. O, diba? Napatatatag ang ating pananampalataya kapag sa pamamagitan ng pagsubok. Mas lalo ka tumatatag kapag ikaw ay dumadaan sa trials, difficulties, struggles. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Verse 3 yun. Ano po? So hanggang verse 3 muna. 4 pala yun. So hanggang verse 4 muna. Ulit, si James, niregard niya yung trials na pagdadaanan talaga ng Kristiyano, ng mananampalataya. Hindi ito, walang exempted. Lahat tayo dadaan sa pagsubok sa buhay. Kagaya ng trials na ito po ay pagkakataon upang ang tayo ay magkaroon ng kagalakan. Kung ang trial na yan, ang pagsubok na yan, ay papalitan ng kagalakan ng Diyos. At bilangin natin ang kagalakan sa gitna. Kung bibilangin natin ang kagalakan sa gitna ng pagsubok, ang pagsubok na ito, bilangin natin joy. Dahil alam ko kasama ko ang Diyos, doon na napuproduce ang ating pasensya, ang ating pagtitiis. Kaya ikaw ay nagtitiis. At yung pagtitiis ay nagre-resulta po ito ng pag-asa mo sa iyong tinitingnan, sa iyong pinupuntirya. Sa mga challenges mo sa buhay, ito ay umaasa ka na pagtatagumpayan mo ito. Dahil sa pasensya na meron ka. Knowing that the testing of your faith, yun ang sinabi sa verse 3. Dahil alam mo na ang pagsubok, sino po ang sinusubok? Ano yung sinusubok? Yung pananampalataya ng tao. The testing of your faith ay hindi nagpuproduce po iyon ng pagsubok. Kapag tinitest ang iyong pananampalataya, ang resulta nun ay hindi pagsubok, kundi yung trial nagre-reveal ng pananampalataya mo sa Diyos. Ang iyong pagsubok, nakikita ang iyong pananampalataya kung ano sa Diyos. Kung gaano kalaki o kaliit ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung gaano kalaki o kaliit ang iyong pananampalataya. Kasi may mga ganun po ay, sinusubok ako ng Diyos para malaman ng Diyos ang aking pananampalataya. Alam na po yan ng Panginoon. Ang sinusubok po ay ang ating pananampalataya sa Panginoon upang makita ko at makita mo at makita ng lahat kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Na-notice ba natin sa ating pinag-usapan na ang sinusubok ay yung kung tunay o totoo?
ay ang pananampalataya. At ang sinusubok ko ay yung mga mahahalagang bagay. Susubukin ba natin ito kung totoo o hindi? Eh alam naman natin, peking ano to. Clip. Susubukin ba natin yung nakikita na natin na hindi, ginto ba talaga ito? Kung nakikita natin na hindi naman. Dahil mahalaga, yung pananampalataya, yun ang sinusubok. Ganon din po yung ginto, sinusubok, dahil yun ay mahalaga. Mahalaga ang pananampalataya saan? Sa ating kaligtasan. Mahalaga ang pananampalataya saan? Sa ating pagsunod sa Panginoon. Sa katawan ng tao, anong mahalaga? Yung puso. Mahalaga. Ganon din ang pananampalataya. Kung gaano kahalaga ang faith, ganon kahalaga ang ating puso. Ganon kahalaga. Kaya yun ay tinitest. O paano nadidevelop yung pananampalataya? Faith. Nasusubok ko ito sa pamamagitan po, or nabibuild ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Nabibuild ang ating pananampalataya as we hear the Word of God and as we understand, at saka kapag tayo ay tuluyan at laging nagtitiwala sa salita ng Diyos, doon po nabubuo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi sa verse 3, knowing that the testing of faith produces patience. Nagpuproduce ito ng pagtitiis, yung pananampalataya natin. Kung ang difficulties, yung kahirapan po, na natatanggap natin, if difficulties are received in unbelief, diba? And grumbling, nagrereklamo ka dahil sa hirap na iyong pinagdadaanan. Ang trials po, ang mapuproduce niya, hindi faith, kung hindi bitterness, discouragement, kasi nagrereklamo tayo sa ating pinagdadaanan. Kaya nga laging sinasabi at paulit-ulit natin nababasa sa James chapter 1, na count it all joy. Count it all joy. Yun ang response natin sa mga pagsubok. Sinang walang pagsubok, walang magtataas. Kasi ang bawat isa ay may pagsubok sa buhay. Verse 4, ulitin ko po, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. But let patience have its perfect work, sa English po ito, that you may be perfect and complete, lacking nothing, upang ikaw ay hindi magkulang. So ano yung patience? Patience ay di dapat magkulang sa mga paghihirap na meron ka. Kagaya po iyan na example po yung tulay. Kapag ang tulay ay ginawan po ng yung bridge po, tulay, kapag ito ay kalahati lang, hindi aabot sa kabilang banda. So, paano ka makakatawid? Ganon din po ang pananampalataya. Kailangan po yun ay umabot doon sa trials na iyong pinagdadaanan. Kaya nga, yun ang kailangan natin sa ating buhay. Kagaya po yan, ang example na lang po, ang parent. Kapag ka merong anak na nagtatantrum, di ba? Pag anak na naggugulong-gulong na dyan, iyak ng iyak, hindi mo alam kung anong gusto, kailangan mo dyan ng pasensya. Ano pa? Kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan procedure, may ginagamot sa'yo, di ba yung mga nagtitake ng medicine, kailangan mo dyan ng pasensya. Mahabang pasensya. Kasi naghihintay ka hanggang sa ikaw ay gumaling. Ano ba? Yung estudyante na naghihintay ng ano, na mas matuto pa siya, na mas may matutunan pa siya, kailangan niya dyan ng mahabang pasensya. Hindi, kapag huminto ka, hindi ka makakapagtapos. Kasi huminto ka, parang tulay na putol, hindi umabot. Di ba? Kapag ka may anak ka na pasaway, na gusto mo makita na magbago siya, pero hindi mo pa nakikita nagbabago, yun pa rin.
kailangan mo ng mahabang pasensya hanggang sa umabot. Diba? Ano ba? Yung mga magsasaka. Kapag may iksi ang pasensya ng magsasaka, nagpaararo siya, napagod na siya, huminto, nakapagpatanim ba? Hindi. Hindi natapos. Kasi umiksi, hindi umabot ang kanyang pasensya. Ang patience po, nag-i-involve ito na kailangan lagi kang kalmado lang. Sabihin mo, kalmado. Dapat ikaw ay nagtitiis sa mga difficulties, nagtitiis ka sa hirap. Ano ba? Naghihintay ka ng outcome. Naghihintay ka ng resulta. Hindi ka basta na-frustrate. Yun yung pasensya. Pag maiksi ang pasensya mo, lagi kang mag-walk out. Ano ba yan? Si Pastora, ulit-ulit naman kakasalita ng trials, makalabas na nga. Ano ba yan? Ito lang naman ang nagawa ko, napagalitan na ako, ayoko na. So hindi umaabot ang kanyang pasensya, maiksi. Pumunta na po tayo sa James chapter 1, verses 5 to 8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Tuloy ko na po. 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong, verse 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang kanyang nais. If any of you lacks wisdom, ano ang gagawin? Ask. Humingi ka sa Diyos. Ask. Bakit kailangan humingi ng wisdom yung taong dumadaan sa trials? Kasi kailangan niya ang karunungan ng Diyos kung paano niya haharapin ang kapagsubukan na ito. Kaya nga sinabi, if any of you lacks wisdom, seek wisdom from God. We need wisdom in times of difficulties. Kailangan natin ng karunungan ng Diyos upang ikaw ay maging kalmado, hindi ka matataranta, hindi ka magmamadali, hindi ka mag-aapura, makapag-iisip ka. Kailangan mo ng karunungan mula sa Diyos. Kailangan mo kung paano pagsamasamahin ang mga bagay-bagay para maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, if any of you lacks wisdom, kung may pinagdadaanan kang pagsubok sa buhay, lumapit ka sa Panginoon. Ask the Lord. Let Him ask God, sabi dito, who gives wisdom generously. Ano ibig sabihin ng generously? Sagana magbigay. Nagbibigay siya according to His excellent greatness without despising our request. Hindi siya nanunumbat kapag siya ay nagbibigay. Ang ibig sabihin dito ng without reproach, hindi siya nanunumbat ay yung without end, without limitation. Walang limitasyon ang Diyos magbigay. Kailangan mo ng karunungan, ask the Lord, and He will give you. Dahil siya ay sagana magbigay at hindi nanunumbat. Open lagi ang kanyang kamay. Kapatid, maging excited tayo. Ano man ang kailangan mo, ask the Lord for wisdom. Wisdom. Kasi, ang wisdom po ay kayamanan. Ang wisdom po na nagmumula sa Panginoon ay naroon na ang lahat. Consistent po ang wisdom sa salita ng Diyos. So, ang wisdom na sinasabi dito ay pangungusap ng Diyos sa buhay mo. Paano mo i-adapt, paano mo i-apply ang karunungan ito. Dahil ito na nga ang sinasabi, di ba, sa binasa ko kanina sa verse 5, kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. Kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. Kung may trials ka, may pagsubok ka, tinitest ka. May pinagdadaanan kang mainit na apoy. Tinitest ang pananampalataya mo. Ask for the wisdom of God. At huwag magdududa. Huwag mag-aalinlangan. Huwag
dalawang isip. Diretso na po ako sa 6. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. But let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Parang nakakita ako ng dagat sa pinuntahan namin. Natanaw lang po namin gano'n. Tinataboy ng hangin. Hindi alam kung saan pupunta. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Huwag aasa kapag pabago-bago ng isip. Ang taong pabago-bago ang isip ay di alam kung ano talaga ang nais niya. Wave of the sea. Kagaya po yan ng yung paniniwala mo, naniniwala ka, pero ngayon lang yun. Mamaya, hindi na. Unstable. O pagduda ang mga taong ganun, unstable. Driven by the wind, yun po ang ibig sabihin din po yun. Nag-aalinlangan lagi. Kaya kailangan kung may hinihingi tayo sa Diyos, tutukan natin. Yun lang, huwag pabago-bago ng isip. Kailangan mo ng karunungan, hindi ka sa Diyos ng karunungan. Sagana siya magbigay. Ibig sabihin po ng ang doubter, yung mapagduda, yung pong tao na dalawa ang pinaniniwalaan. Una, naniniwala siya na magkakaroon siya. Pangalawa, naniniwala siya na hindi siya magkakaroon. Kailangan, pag naniwala ka na magkakaroon ka, hindi mo sa Diyos, ikaw nga ay magkakaroon. May example po dito, para mas maliwanagan po natin. Yung mga Israelita, yung naglalakad sila, ilang taon sila naglalakad na hindi nakarating sa paroroonan nila. Grabe ang mga Israelites to. Doubter. Nagduda sila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sila nakarating sa promised land. Sino pa ang nagduda? Si Thomas, isang disciple ng Panginoon. Nagduda siya na si Jesus nga ay muling nabuhay. Kaya pinakita ni Jesus ang kanyang sugat sa kamay. Doon lang siya naniwala. Diba? Si Jesus, hindi makapag-perform ng miracle sa kanyang hometown. Saan ang hometown ni Jesus? Sa Nazareth. Bakit? Yung mga tao hindi naniniwala, hindi nananampalataya. Tayo, ano ba yung pinagdududahin natin at minsan hindi natin pinananampalatayanan sa Diyos? Hindi na ba natin pinananampalatayanan na magbabago ang ating kapitbahay? Kaya't pinagkukwentuhan na lamang natin siya? Ano pa ang hindi mo pinananampalatayanan ngayon? Hindi mo na ba pinananampalatayanan na ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan? Para ma-acknowledge natin, to overcome po yung mga pagdududang ito, kailangan po ay kilalanin natin na wala tayong magagawa. We come before God with humility and honesty, na hindi natin kaya kung wala ang karunungan ng ating Panginoon, kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoong Diyos, kung hindi natin kikilalanin na may isang Diyos na makagagawa ng mga bagay na sa tingin natin ay hindi natin kaya gawin, pero gagawin at kayang gawin ng Panginoon. Muli po, ano ang purpose ng mga trials, ng pagsubok sa buhay? Siguro ngayon, nag-iisip na kayo, ito ang pinagdadaan ng pagsubok ngayon ng aking pamilya. Ito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya. It strengthens your faith. Nagiging matatag ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Dumadaan sa pagsubok, tumatatag ang pananampalataya. Pangalawa, inaayos nito ang iyong character. Nire-refine po ang ugali natin kapag meron tayong pagsubok. Diba? Kapag may pagsubok tayo sa buhay, parang nakikilala natin lalo ang Panginoon at mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Natututo tayong magtiwala sa Kanya. Doon nare-refine ang ating mga pag-uugali. At dito sa
purpose ng trial na ito, pangatlo, ay nabibuild po yung ating character, yung humility meron tayo. Natututo tayo magpakumbaba at umasa sa Diyos. Sa lahat ng parte ng ating buhay, ipinagkakatiwala at iniaasa natin sa Diyos. Mas lalo tayong nagiging dependent sa Panginoon. Nangyari po sa amin ito nung panahon na dumaan din po kami sa pagsubok sa buhay, nung na-aksidente po noon, bata pa si Precious, si Pastor, at hindi ko alam kung saan kami kukuha ng panggastos. Doon, tatatag ang pananampalataya mo. Bakit? Kasi aasa ka sa Diyos. At itibay ka hanggang sa ipakita sa iyo ng Diyos na ito ang provision ko, anak, para sa iyo. Kaya tatatag sa pananampalataya yung mga dumadaan sa pagsubok. Araw-araw naman may pagsubok, amen? Araw-araw may pagsubok kapag ikaw ay tinukso ng kaaway. Diba? Sa pagiging Kristiyano mo, ikaw ang paninindigan mo ay ganito. Ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Pero sabi ng kamunduhan, ito ang gawin mo. Tapos, lumapit ka sa Diyos, may pagsubok, Panginoon, samahan mo ako dito. Pinagtagumpay ka ng Panginoon, pinagtagumpay ka. Hindi mo nagawa, hindi mo ginawa yung pinagagawa ng sanlibutan. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. For example na lang, parang malinaw, isang bagay na hindi mo dapat kunin kasi hindi sa'yo. Pero, merong nagsasabi na kailangan mo na kunin yun. Pero hindi mo kinuha. Nanalangin ka sa Panginoon. Tinulungan ka ng Diyos. So doon napatatag ang pananampalataya mo na pagtagumpayan mo. Sinamahan ka ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon. At mas lalo ka matututo magpakumbaba sa Diyos. Na Lord, hindi ko po talaga kaya pagtagumpayan to kung wala ka. Paano ma-fulfill yung purpose ng trial sa buhay mo? Para ma-fulfill yung purpose, kailangan ikaw ay mag-minister din sa iba. Di ba nakilala mo na si Jesus, Lord and Savior? Alam mo na pagtagumpayan yung mga kapagsubukan mo. Kailangan yung experiences mo, yung mga na-overcome mo na hardship, sa tulong ng Panginoon, ay makapag-comfort din po sa iba. At makatutulong din po sa iba na may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Kaya tayo, magpagamit tayo sa Panginoon, sa mga trials na pinagdadaanan natin, gagamitin tayo ng Diyos para makatulong sa iba, to minister to others, and sa dulo, para mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi linggo lang. Araw-araw po ay may battle, may labanan. Araw-araw may labanan. Kung sa mag-asawa, pagka nagkahit hiwalay ng landas ng lugar, may labanan. Dahil kailangan paglabanan ng isa, may asawa ko, dapat ito lang ang asawa ko, hindi ako titingin sa iba. Example lang yun. May labanan na pinagdadaanan ang bawat Kristiyano. Ito ang pananampalataya ko na si Kristo ay Diyos. Hindi ako sasamba sa ibang Diyos. Labanan araw-araw yan. Sino uunahin ko? Kasi kapag mas inuna natin ang iba kesa sa Diyos, mas Diyos natin yun kesa sa ating Panginoon. Labanan yun. Ang buhay, araw-araw ay may labanan, kaya kailangan natin ang biyaya ng ating Panginoon to give us wisdom para alam natin magdesisyon para mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo nabuhay para kumain, para magpalakas, para lumaki, para mag-aral, para makapagtapos, para mag-asawa, at pagkatapos mag-asawa, magkaapo, pagkatapos pahinga ng pahinga, at mamamatay. Nabuhay tayo para i-glorify, mapapurihan ang pangalan ng ating Panginoon. At magamit tayo sa kahit na anong kaparaanan para
Diyos. Yun po ang purpose ng buhay. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Dahil ang purpose natin ay mag-glorify ang ating Panginoong Diyos. Let us not forget na ito po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Hindi para mag-survive lamang, kung hindi mag-glorify ang Panginoon. Kung kaya't sabi ni James, count it all joy. Count it all joy. Or pure joy. When you encounter trials and difficulties, knowing that the trying of your faith worketh patience. Count it all joy. May pagsubok, count it all joy. May pain, count it all joy. May kakulangan, joy. Bakit? Kasama natin ang Diyos natin, nagmamahal sa atin, hindi nagbabago, hindi magkukulang kailanman. Kaya ask for wisdom. When you encounter trials, ask for wisdom. Si Kristo ay nasa puso mo na, puno ng karunungan. Ang kanyang mga salita ay nasa iyo na. Hallelujah. Avoid wavering. Iwasan mo yung nag-iiba-iba. Nag-iiba-iba ng gusto. Ngayon, ito ang gusto ko itugtugin. Na gitara. Ay, sa susunod, keyboard naman. Ay, sa susunod, kakanta na ako. Ay, sa susunod, iba-iba. Kung may pinananampalatayanan ka sa Diyos, panindigan natin iyon. I-commit natin ang buhay natin sa Diyos. Rather than paiba-iba kung saan man tayo dalhin ng hangin. Ask for wisdom at magtiwala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. Never, ever doubt. Huwag na huwag po natin pagdudahan ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay makagagawa ng mga bagay higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating hinihiling. Unahin natin ang Panginoon. Sinabi din po niya yan sa kanyang mga salita. Seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God. And His righteousness. Ano yung righteousness ni Lord? Ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang mga salita. And all these things, ano man ang kakailanganin mo, will be added unto you. Count it all joy. Bilangin mong kagalakan. Napahiya ka, nalungkot ka, kinulang ka, nagkamali ka, count it all joy. Dahil kasama mo ang Diyos. Dadapa ka, nakapag-desisyon ka ng mali. Count it all joy. Kasi kasama mo ang Diyos. Laging nariyan ang Diyos kapag ikaw ay tumawag sa Kanya. Hindi ka pa nga tumatawag, nariyan ang Panginoon. Hindi mo lang mararanasan ang Diyos kapag umayaw ka sa Kanya. Kapag inayawan mo siya. Pero hindi ka pa tumatawag, hindi ka pa nagsasalita. Naririnig ka na ng Panginoon dahil all-knowing siya. All-powerful God. That is our God. Kaya, when you face trials and difficulties, ask the Lord for His wisdom. Do not waver. Huwag ka mag-iba-iba ng isip. Magtiwala ka sa Diyos. Yun lang po ang message ng James chapter 1 to 8. Si James, gaano siya ka-faithful sa Panginoon? Hanggang kamatayan. Pinapanalangin pa niya yung nag-aalikura, yung nagbibigay ng sakit sa katawan niya. Hanggang sa siya ay mamatay. Sino dito ang nakaranas na sa kanyang paglilingkod sa Diyos, siya ay pinalo-palo? Or siya ay pinatay? Marami po tayong mga kasamang mga Kristiyano na misyonero na sa ibang bansa po na bawal ang salita ng Diyos, doon na sila namamatay. Dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay pinapatay. May handa ba sa atin dito? Kung sakali may pumasok dito sa loob at sabihin, Diyos mo ba si Kristo? Kapag sinabi mong Diyos mo si Kristo, pupugutan ka ng ulo.
May makapagsasabi ba? O Diyos ko, ang Panginoon ko. Or lahat magtatakbuhan, magsisipagtago. Yun ang pagtayo ng pananampalataya. Kung ano ang pananampalataya at pinaniniwalaan nating salita ng Diyos, kahit ano pang marinig mo, kaliwa, kanan, sa harapan mo, sa likuran, you'll stand for the truth of the Word of God. Facing all trials ay yung tinatayuan mo ang pananampalataya mo kay Kristo. Yun ang trials ng mga mananampalataya. Hindi yung wala kang 4 wheels. Hindi yung wala kang pambili ng iPhone. Ang trials ng isang Kristiyano ay yung tinitindigan niya at tinatayuan niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tinatayuan niya yung righteousness ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya madadala ng gawa ng sanlibutan ito sapagkat si Kristo ay nasa kanyang puso. Kung magkamali siya, naandyan pa rin si Kristo na kanyang righteousness. Pero hindi niya sasadyain na siya ay magkasala, na siya ay magkamali, na siya ay walang tiwala sa Panginoon. Praise God. Kaya nawa, yung James chapter 1, 1-8, patuloy nating basahin and meditate. Patuloy nating pagnilayan ang salita ng Diyos. For it is the power of God unto salvation sa atin at sa bawat isa. Saan man tayo pumaroon, saan man tayo dali ng Diyos, yung katatagan ng ating pananampalataya ay dapat nananatili. May pagsubok ang pinagdadaanan. Dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, ituloy mo lang yan. Sasabihin, lagi kang sa gawain ng Diyos, wala kang pambili ng bigas, ituloy mo lang ang pagdalo sa gawain. Maski alam ko na wala naman ditong ganyan. Pero may mga lugar, kahit wala silang pamasahe, kilometro ang nilalakad makarating lang sa kanilang simbahan. Minsan pinagtatawanan, pero masaya sila. Count it all joy. Tayo, kahit ang lapit nalilig, dahil wala pa yung tricycle. Ang pagsubok po ng isang Kristiyano ay ang kanyang pagtayo sa kanilang pananampalataya. Lapit na nga lang nalilig pa. Ilang hakbang lang. Mag-share tayo ng salita ng Diyos, kapatid. Ito na po ang panahon. Kung hindi mo umpisahan sa loob ng bahay mo, paano pa natin mauumpisahan sa labas? Huwag natin kakalimutan na ang pagsunod sa Panginoon ay pamamaraan din po ng pagpupuri natin sa Diyos. Worthy of all our praise, of all our worship. Yung kinanta natin kanina, you are worthy of it all. Worthy of it all, Lord. Sa'yo nagmula ang lahat. Kaya lahat ng ito ay para sa'yo. Kaya karapat-dapat ka. Ano man ang gawin natin sa pagpupuri sa Panginoon. Pwede mong umakyat lahat ng instrumentalist sa taas. At tugtugin natin, awitin natin sa Panginoon. Sama-sama natin awitin. Lead tayo ng ating worship leader. Tumayo po tayo lahat. Awitin natin sa Diyos. May pagsubok ka. May pinagdadaanan kang problema sa buhay. Count it all joy. Panindigan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Panindigan natin ang ating pinananampalatayanan sa Diyos. Dahil karapat dapat pag-alayan ng pagsamba ang Panginoon
Nagbibigay siya ng karunungan at hindi siya nalulumbat. Karapat dapat siya ng iyong papuri, kapatid. Jesus. You are worthy of it all. You are